Magandang araw at muli ay mag-aaral tayo ng salita nating Panginoon at doon nga po tayo sa ating topic. Last topic natin is tomorrow at ngayon ay doon tayo sa pang-anim na perspective which is yung scholars. So, basahin natin yung aklat na salita ng Diyos sa aklat ng Matthew 2:10 hanggang 11. So, sabi dito, labis silang naggalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan niya ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kayamanan at mera. At ngayon nga ay pag-aaralan natin yung kanyang mga salita. So, the time na sinugo ng Diyos yung mga pinuntahan ng mga Gentiles, yung mga scholars ng ating yung scholars, and yung mga Gentiles nito, yung tatlong Gentiles nito is known as a wise man. So ito yung tatlong parang na pumunta doon kay Jesus Christ that time na ang sinusundan nila noon is yung bituin o pamarating doon sa kinaroroonan ni Jesus Christ at hindi naging madali yun. Subalit gagaya ng verse na binasa natin ay nakita nila at nagpatira pa sila nung makita ang sanggol na si Jesus Christ that time. So para sa ating teaching, sabi doon, wise man yung Gentiles. Then maraming pinagdaanan maging sa buhay natin na marami tayong hinahanap, marami tayong sinusundan, subalit ang Diyos yung kailangan nating sundin ang Panginoong Hesus na siyang nagbigay sa atin ng pag-asa ng kaligtasan at alam natin na talagang maraming pagkakataon na dadaan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kagaya ng title ng ating topic na maglakbay patungo kay Kristo. So, kailangan nating hanapin sa buhay ng bawat isa sa atin yung tunay na Kristo. Ang paglalakbay natin, ang mga takbuhin natin ay hindi magiging hadlang yung mga pagsubok upang makasunod tayo sa kadakalan ng ating Panginoon. At dahil nga sa mga bituin nito, itinuro nila o naituro kung saan yung kinalalagyan ni Jesus Christ that time. So, paano ba tayo sumunod sa ating Panginoon? Ano ba yung mga bagay na sinusundan natin para matagpuan at makita natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin? So, maraming kapamaraanan na ginagawa ang Diyos. Subalit minsan ay nahihirapan tayo at sumusuko na lang dahil iniisip natin na hindi natin kaya. So, para naman sa ating application, sabi dito, return to God. So, marami tayong mga balak na hindi nagtagumpay at naging dahilan ito ng pagtalikod natin sa ating Panginoon, ng disappointment. Na-disappointed ka dahil hindi nangyari yung naasahan mo. So, hindi ito dapat yung tamang ugali ng isang Kristiyano sapagkat dapat inaalam natin na yung bawat bagay na nangyayari sa atin is hindi natin kontrolado, bagkus ang Panginoon nakakaalam yan. Alam ng Diyos kung ibibigay niya ito para sa kabubuti mga alam ng Diyos kung ito'y kakasama mo. Kaya huwag tayong magtampo kung minsan hindi inaalaw ng Lord yung mga gusto natin na mangyari. So, another one is, sabi doon, remember that the essence of Christmas is Christ was born to reconcile us. Alalahanin natin na yung tunay na essence ng Christmas is Christ was born. So, yun yung kapanganakan ng ating Panginoon. Kasi minsan nagiging mali yung, kagaya na pinag-aralan natin, nagiging mali yung ini-express ng mga tao kapag Christmas. Alam nila, handaan, kainan, gala, kantahan, at nandun na yung inuman, at may mga bagay pa tayo nagagawa na minsan, nag-aaway-away, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak ang pamilya sapagkat sobrang kalasingan. So,
tinuturo sa atin ating Panginoon na yung tamang lakbay natin ay dapat yung patungo sa tamang landas, which is sa ating Panginoon. Alamin natin na walang anumang bagay yung kailangan nating hangarin kundi yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Sapagkat anumang bagay na mayroon tayo, ayan ay panandalian lamang dito sa mundo. Subalit yung kung meron tayong Kristo, Panginoon sa buhay natin, ayan yung panghabang buhay. At yan din yung pagkakalusatan natin paano panghabang buhay na kaligayahan, kaligtasan, kasiyahan sa pagpupuri sa Kanya. At malaya tayo na sama-sama magpuri at makita muli yung mga tapat na lingkod ng ating Panginoon. So, sabi doon, maglakbay tayo patungo kay Kristo. Hindi sa anumang bagay o saan mang paggagala na wala namang kinalaman para sa ikauunlad, ikatututo natin sa salita ng ating Panginoon. So again, thank you for watching this video. Merry Christmas and God bless you.